Liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay paniguradong may nagtatangis, nagmamakaawa. Hindi niyo ako makapaghintay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa mga kalaban, noli me tangere. Ako si Jose at ito ang kwento ng aking bayan. Tayo pinatawag ni Kapitan Chamo. Tingnan kasi ang anak ng kaibigan ng ang Kapitan Chamo. Dapat hindi lang pala ako pumunta dito. Nagtaksaya lang ng oras para sa isang Indio. Ipagaman ninyo, pero andito po tayo sa isang bahay ng isang Indio. Oh, andito na pala sila. Ikinarangal ko pong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Siya ay nanatili sa Europa ng 7 taon. Kaya nalalagot po kayo kilala na. Ito po ba yung sa inyong pagdating akong pala si Teniente Ibarra. Nakilala ko kung na po yung ama at masasabi kong isang marangal na Pilipino. Alin na kayo naghihintay ng pagkain sa misa? Kumusta naman, Ginoong Ibarra, ang panirahan niyo sa Europa ng 7 taon? Mabuti naman, marami akong natutunan na iba't ibang kultura galing sa kanila. Ngunit wala din maikukumpara sa ating kultura. Sabi mo, nagsayang ka na ng pera para matutunan ang mga bagay na yun? Na masking batang mag-aral ay alam yun? Pumaman din po sa lahat, ngunit may mahalaga po akong pupuntahan. Ako na yung mauna sa inyo. Pero darating na si Maria Clara. Tingnan nyo ngayon ang nangyari sa mga kabataang Pilipino na pinapadala sa Europa. Dapat ito yung pagbawal sa pamalaan. Binata. Uy, Teniente pala. Kung Ibarra, may dapat po kayong malaman tungkol sa inyong ama. Ha? Tungkol sa aking ama? Tama po, tungkol po ito sa iyong pagkamatay yung ama sa bilangguan. Bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Yun, sa bilangguan yung ama ito namatay. Ngayon ko lang nabatid ang kasanapitan ng aking ama. Sige po, Ginoong Ibarra, ako naman mauna sa inyo. Sige po, maraming salamat. Hi, hanggang ngayon wala pa rin siya. Marami sigurong inasikaso. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Ginoo. Pasok kayo at naghihintay na si Maria Clara. Maria Clara, Iba na. Buti naman at nakapunta ka dito. Maupo ka. kamusta ka na? Siguro hindi mo na ako naalala sa 7 taon mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko, kahit saang lugar ako mapadpad, ay lagi kitang naalala. Ibig bang sabihin, wala kang nakitang magagandang dilag sa pinuntahan mo? Kailangan ko palang pumunta sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay at kailangan kong bisitahin ang aking yumaong ama. Unawaan kita. Mag-ingat ka, mahal ko. Anong sabi mo? Itinapon mo lang bangkay dito? Oo, umulan kasi sa panahon na yun at mabigat ang bangkay kaya tinapon mo siya sa ilog. Ikaw! Anong ginagawa mo sa aking ama? Nagambalik ka atang binata. Wala akong ginawa sa iyong ama. Sa aking paghihinala ay kagawin ng panidamas. Si Crispin ay napagbintangang nagnakaw sa loob ng simbahan, kaya hindi siya maaaring umuwi hanggat hindi niya maibabalik ang kanyang ninakaw. Labis na karahasan ang nangyari sa magkapatid sa kamay ng sakristang mayor na siyang tunay na salarin sa pagnanakaw. Kinuha ni Crispin at sinampal si Basilio para mawalan ng malat at upang hindi ito masundan ang dalawa. Dali-daling tumakbo si Basilio patungo sa kanyang ina upang isalaysay ang mga pangyayari. Nay! Si Crispin! Ano nila kay Crispin? Magandang umaga po. Maaari ko bang makita ang anak ko na si Crispin?
Huwag ka na magkailang sisam. Matapos magnakaw ang anak mo. Dahil ano lang mga sibil para nagpin ang mga anak mo. Ano mo? Diyos ko po, huwag niyo po pabayaan ang anak ko. Diba, ikaw si Sisa? Ganak ang anak ko! Sige, malis ka na at magkabago pa utos sa Las Perez. Hindi kalimutan hanapin ang anak mo. Talaga ho? Crispin, Basilio, nasa na kayo? Crispin, Basilio, nasa na kayo? Nandito na si nanay! Crispin, Basilio! Crispin! Kapiraso ng damit ng anak ko, may dugo! Oo nga, may dugo! Hindi magnanakaw ang anak ko. Magandang umaga po, Mang Tasyo. Magandang umaga din po, Ginoong Ibarra. Umupo po kayo. Ano po bang ipaglilingkod ko sa iyo? Ibig ko po sanang bigyan niyo akong payo, kagaya ng pagpayo niyo sa aking ama patungkol sa pagpatayo ng paaralan. Dapat siguro kayo sa mga ganun. Dahil sila ang lakas. Po, ako ay mabigo. Mabigo pa man sa iyong panukala ay ikatutuwa pa rin ang isip ng ginagawa ang iyong makakaya at ang tibay niyo sa iyong loob ang siyang magiging tanglaw sa lahat. Kung ako ang iyong tatanong, dapat sakura kayo sumanggan dahil sila ang may lakas maging ng may kaya. Hindi na sayang ang pag-asa kung magtamo ng mabuting payo. Sa ngayon ako ay magpaalam na. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Uy, Elias, tuloy ka kaibigan. Anong kailangan mo? O ay may mahalagang sabihin sa iyo tungkol sa iyong mga kaaway. Kaaway? Mayroon akong mga kaaway? Marami. Sa panahon ngayon, hindi ang mga salarin, kundi ang mga mararangal na tao ang lalong napuputan. Kung gayon man, maraming salamat sa iyong mga babala. Sige po, aalis na po ako. Huwag niyo pong kalimutan ang mga sinasabi ko sa iyo. Salamat sa iyong babala. Sobrang gasto naman para yan. Ang hirap sa mga Indio, para lamang ng konti, akala mo sino na. At ang mga tao niyan tulad ni... Ang sinabi mo, wala kang karapatang alagustuhin ang banal na alaala ng aking ama. Magdasal ka sa maikli mong nalalaman sapagkat dumating na ang oras mo. Sangan! Tama natin ngayon kung anong klaseng putik ang nanalaitay sa iyo. Ibarra! Wag! Ano naman para sa akin ay huwag mong gawin ang bagay na iyan. Magandang araw, Kapitan Tiago. Doña Victorina. Taan kong nagkasakit si Maria Clara, kaya dinala ko si Dr. D. Espadaras. Magandang araw po, Ginoo. Andoon si Maria Clara, puntahan mo na lang. Nagagal akong ipakilala sa iyo, si Don Alfonso Linares, kamag-anak ni Padre Damasio. Kinararangal ko pong makilala ka. Hindi po. Anong tinitingin-tingin mo? Akala mo kung sino ka? Sino ako? Ako lang naman si Doria Consolacion. Impacta! Impacta pala ha? Anong nangyari dito? Magsitigil na kang dalawa. Nakakahiya sa bisita. Halika na doon, Alfonso. Ikinagalang ko sa iyo ipakilala si Don Alfonso Linares. Makakita ako ng malanghel na kagandahan. Maraming salamat po, Don Alfonso.
Elias, ikaw pala. Anong kailangan mo? Ginoong Ibarra, kailangan niyo pong lumisan. Bakit? Tuklasan ko po na may sinagawang pag-uusig. At kayo daw po ang isinisigaw na may pakanan ito. Ayon po sa aking kausap, inupahan po sila upang mangulo. Diyos na mahabagi, ano ang gagawin ko? Kailangan niyo pong isalin ang puok na ito. Mabilis na itinago ni Ibarra ang mga kasulatan sa loob ng cabinet. Sa mga Gwardiya Sibil, ako naman bahala ni kasi Ibarra. O sige. Ibarra! Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Mahal ko, sadyang hindi tayo nauukay sa isa't isa. Naparito ako upang sabihin na pinatawad na kita. Sana maligaya ka na. Kung magsalita akong hindi mo alam ang buong katotohanan, natuklasan ko ang aking tunay na ama ay si Padre Damaso. Ano? Ayon kay Padre Damaso, hindi tayo maaaring pwedeng ikasal kung hindi mo ibubunyag sa mga taong aking nilin. Ako dapat ang iyong patawarin, pagkat pinangunahan ko ang iyong karapatan. Tumakas ka aking mahal, at kung saan ka man mapadpad ay lagi mong tandaan ikaw ay lagi nasa puso. Paalam, aking mahal. Tumakas sina Elias at Ibarra patungo sa ilog gamit ang bangka. Nang masundan sila ng mga Guardian Sibil ay nakapagdesisyon si Elias na tumalon at agawin ang kanilang mga atensyon. Napaputok ang mga Guardian Sibil at nang lumitaw ang kulay dugo sa tubig ay nilisan ng mga ito ang ilog. Sa kanilang paniniwala na patay na si Ibarra. Gumapang si Elias sa pangpang upang humingi ng tulong. Nang nadatnan nito si Basilio na umiiyak habang yakap-yakap ang bangkay ng kanyang ina. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako po si Basilio at ito ang aking ina. Patay na po siya. Inutusan ni Elias si Basilio na manguha ng kahoy at silaban ang kanilang mga bangkay ni Sisa dahil alam niyang di na siya aabot ng mukhang liwayway. Ito na may sinunod ni Basilio at nagtungo sa kahuyan. Mamatay man akong di makikita ang ningning na mukhang liwayway. Ngunit sa mga mapalad ay alalahanin niyo ang mga nagtanggol sa ating bayan.